Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni Anthony Taberna alias Katunying doon sa biglang pagsibak kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bilib din ako, saludo ako dito kay Katunying dahil may prinsipyo. Kahit makamarcos ito, kung hindi magandang ginagawa ng Marcos administration, nagsasalita siya. So, ito ngayon, biglang tinanggal ang Senate President. Naupo ang bagong Senate President. Tinanggal din ang Blue Ribbon Committee. Sabi niya, hindi na maganda niyan, ginagawa niyo. Pakinggan natin si Katunying. Committee. Nasa kanila naman yun. Pero, hindi ba medyo masama ang optics nun? Yes. Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics doon. Yes. Kaya ako, yun may nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Oo. Yes. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Nasa kanila naman yun. Pero, hindi ba medyo masama ang optics nun? Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics doon. Ako, yun may nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ano masasabi nyo? Diba, tama si Katunying. Dito kasi, sa laban natin ng korupsyon, dapat kalimutan na natin ang color sa politika, dilawan, pinklawan, pulahan, green, wala na yan. Magkaisa na tayo. Oh. So ito, Katunying, Marcos loyalist. Marcoleta, identified sa mga Duterte. Oh, ngayon tinututulan niya. Kaya lang, tama yung sabi niya na kanya lang yun. Kahit ako, akin lang yun. Wala tayo kasing magaway. Ganyan ang sa politika natin na ang hindi ba naiisip nila ang kapakanan ng taong bayan? More on their political interest ang nauna. Ang ganda na yung buwelo. How do I describe it, buwelo? Laro ng softball, baseball, naka first base ka na, second base, malapit ka ng mag home run, tapos biglang pinalitan ang rules of the game, something like that. So nakakalungkot. So ang bagong chairman ngayon, si Senator Ping Lacson. Mabuti na lang at sa Senator Lacson ang inilagay. Kasi ang unang balita kahapon, si Senator Risa Hontiveros. Nako, anti-Duterte, number 1 anti-Duterte. Anong mangyayari? Puros, ang sisihin na lang, puros Duterte. Ito naman, si Senator Lacson, in fairness kung ako ang tatanungin ninyo, very fair, si Senator Lacson. Hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, tingin ko sa kanya makataong bayan. Example na lang, nung nagbisita si Pangulong Marcos Jr. sa US, yung negotiation sa tarifa natin na naka-discount siya ng 1%, tapos tinawag siya ni President Trump na tough negotiator. Tapos sabi ng Pangulo na significant accomplishment daw yung 1% na naibaba. Sabi ni Senator Lacson, that's the worst. That's the worst insult. Nagsalita siya ng yung hindi niya gusto. That's worst insult. Masama yan. So ano siya talaga?
kung ano ang totoo, nagsasalita siya. So ito ngayon, laban sa korupsyon, naawa siya sa Pangulo na umiiyak na, maiyak-iyak na sa kanyang podcast interview dahil sa nangyayari sa grabing korupsyon sa gobyerno. Maiyak-iyak na. Kaya in-encourage niyang Pangulo, we have your back, Mr. President. Yes, tayo naman. Basta totohanan, why not? Let's support the President. Basta totohanan. Depende. Baka mamaya optics lang ito para lang hindi magalit ang taong bayan, baka kapartido na lang, tabon-tabunan na lang. Sana hindi ganun. Sana walang sasantuhin. Kaya nga, sabi ni Senator Lacson na sana yung independent commission na binubuo ng Malacanang, yung itudo na lang, bigyan ng superpower, subpoena power, contempt power, tapos piliin ng maigi sino ang composition nito, yung walang kinikilingan sa politika, hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, hindi siya kanang makataong bayan lang. Ganun sana. Yung chairman, beyond reproach ang kanyang integrity. Example, retired Supreme Court Justice na wala siyang sa executive branch, hindi siya nag-serve. Kung ang ilagay nilang chairman ng Independent Commission si General Torre, wala na langanin. Pwede si General Torre member ng commission. Basta importante yung chairman. Kaya kung si General Torre may alinlangan na baka tutugisin na naman ang mga Duterte. So, okay. So, salamat Katunying sa inyong pagsalita. Magbasa lang tayo sa mga comments. Pat Cisneros, sabi niya, grabe na ang garapalan sa Pilipinas. Magising na tayo, taong bayan. Dedang Bokso, huwag palitan si Marcoleta. Takot sila dahil malaman talaga ang mga kawatan. Napalitan na wala tayong magawa. Roslyn Lamoste, itatago nila ang katotohanan kaya dapat Sol Liwaw, tama ka sir. Ko Glenn, biglang nawala na parang bula ang kredibilidad ng Senado. Isa lang masasabi ko, hopeless na ang Pilipinas. Ako, may pag-asa pa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. Ano ko sa area ni Rodani o magtanom siya karon og kape. Corporation aron ang pagtrok sa kape ba. Kuha na daan, na mix na daan ng iti og puradan. I-mix nato ni daan kay aron. So muna ni ang nahatag kang Rodani nga seedling nga nindot kayo Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Ang gali sa aso gali ko kaya. Seedling nga kape. So kining among napalit nga seedling nga kape 14,550 na ni. 29 ka pamilya. Huwag muna ni itsura sa kape ni Rodani nga kape na sad ni siya isa ka bulan. So muna ang una niyang tanom. So karon nagtanom na pud siya. So kining iya 600 na ni kapunuan. Matigpuan kay spray ng kabulan ga iti daroba. At sa nagsuporta aning pagtanam namo aning kape kay
maawas na mi ani sa kalisod o unya labaw sa tanan nga katabang pud ang Ginoo nga katanom pud mi ani. So panalangin gid mi ani nga maayo pud ang pagturok sa among kape. Kaya makapaeskwela pud mi sa among mga anak pon ug mangunod na ni among kape. Salamat gid sa Ginoo. Salamat kaayo.